Ami, nakikiusap ako sa'yo. Papasukin mo ako sa loob. Kailangan ko makausap sa Melissa. Ano pang pag-uusapan ninyo? Hindi ba nasabi mo na lahat? Sinira mo na ang buhay ng kaibigan ko. Oo, aminin ko. Mali yung ginawa ko. Pero sinubukan ko na maitama eh. Naging maayos na ang buhay ni Melissa sa piling ko. Kasama na anak namin. Kung di lang niya nalaman yung totoo. Ano? Kung di niya nalaman ng totoo, ano? Habang buhay mong paninindigan ng kasinungalingan mo sa kanya, ganon? Ami, huwag ka nga makialam sa buhay namin mag-asawa. Eh bakit hindi ako makikialam? Di ba kaibigan ko si Melissa at mahal ko ang kaibigan ko kaya sinabi ko sa kanya ang totoo? Huwag mo akong masisisi si Felix, ha? Sisihin mo yung sarili mo. Dahil nagsinungaling ka kay Melissa. Pero sasabihin ko naman sa kanya yung totoo eh. Kailan? Mag-uugod-ugod na kayong dalawa. Halos 7 taon na kayo magkakilala ni Melissa. Niwala ka man lang nabanggit sa kanya kahit ano. Malis ka na nga dito sa bahay ko, Felix. Bago pa ako tumawag ng pulis. Hindi namin kailangan na rapist dito. Hayop siya na! Palayasin niyo yung hayop na yun! Huwag niyo siya hayaan makalapit sa akin! Sabi mo lumayas na siya! Tama na, anak. Wala na siya. Umalis na si Felix. Pinalis na siya ni Ami. Tama na. Apo, nandito ka. Bakit po ganun, Lola? Nagsorry na po si Daddy kay Mami. Pero ayaw niya pa rin patawarin si Daddy. Alam mo kasi, Apo, malalim kasi yung pinag-aawayan ng Mami at Daddy mo, kaya hindi ka nung katali para sa Mami mo na patawarin ng Daddy mo. Alam niyo po, Lola, nung nalaman ko na anak ako ni Daddy, natuwa po ako. Kasi may totoong Daddy pala ako. Di ba po dapat natawa din si Mami? Bakit mas lalo pa siya nagalit kay Daddy? Kasi sa tuwing maalala ng Mami mo yung nakaraan, sobra siya nasasaktan. Wala po ba kamot yung sakit na yun? Hindi ko alam po eh.
Mami, sana po mawala rin sakit na nararamdaman mo. Para magkasama-sama na tayo nila, Daddy.